Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Handa na ba kayo sa bago nating aralin ngayon? Ngayong araw, pag-aaralan naman natin ang ating balat, ang iba't ibang bahagi ng ating balat at kung paano natin ito mapapangalagaan. Narito ang ating layunin sa ating aralin ngayon. Inaasahan na pagkatapos ng aralin ay nakikilala ang mga bahagi ng balat, natutukoy ang tungkulin ng bawat bahagi ng balat, at na ilalarawan ang wastong pangangalaga ng ating balat. Excited na ba kayong matuto mga bata? Tara! Halina't samahan niyo akong lakbayin ang daan ng kaalaman tungo sa agham. Alam niyo ba kung anong bahagi ng ating katawan ang ginagamit upang madama natin ang mga bagay sa ating paligid? Tama kayo mga bata. Ang ating balat o ang skin ang ginagamit natin upang makadama tayo ng mga bagay sa ating paligid. Alam niyo rin ba na ang balat ang pinakamalaking panlabas na bahagi ng ating katawan? Ang balat ang bumabalot sa ating katawan magmula sa ulo hanggang sa dulo ng ating mga daliri sa kamay at sa ating mga paa. Bawat bahagi ng ating katawan ay nasasaraduhan ng balat. Ano kaya ang maging itsura natin kung wala tayong balat? Naiisip niyo ba yon mga bata? Kung gayon, ano kaya ang ginagawa ng ating balat sa ating katawan? Ang ating balat ay nagsisilbing pananggala sa pagkaubos ng sobrang tubig sa ating katawan, pinsala at anumang impeksyon. Ang ibabaw ng ating balat ay punong-puno ng bakterya at iba pang microorganismo na ang ilan ay nakapagdudulot ng impeksyon at sakit. Lumilitaw na hindi lamang pala pananggala ang ating balat. Waring itinataboy rin ito ang mga mananalakay sa pamamagitan ng paggawa ng mga proteinang panlaban sa mikrobyo. Ang balat din ang tumutulong sa pagpapanatili ng temperaturang katawan at pandama sa paligid. Isang halimbawa na lamang dito ay ang paglabas ng mga pawis sa ating katawan kapag sobrang mainit na ito. Pagmasdan natin muli ang ating balat. Maaari mo ring tingnan ang iyong balat sa iyong kamay. Ano ang napapansin mo sa iyong mga balat? Katulad ng ibang parte ng ating katawan, ang ating balat ay meron ding iba't ibang bahagi. Ito ay ang epidermis, dermis, subcutaneous tissue o ang tinatawag na hypodermis. Isa-isa nating tatalakayin ang mga ito. Ang una ay ang epidermis. Ano nga ba ang epidermis mga bata? Ito ang unang bahagi ng ating balat.
Pagmasdan maigi ang larawan. Ang epidermis ay ang panlabas na bahagi ng ating balat na ating nakikita at nadarama. Ito ang bahagi ng ating balat kung saan makikita ang patay na selula ng balat o dead skin cells. Sa madaling salita, ang epidermis ang bahagi ng ating balat na nasasaktan, nasusugatan, at nadarama. Ano nga ulit ang tawag sa pinakaunang bahagi ng ating balat? Tama kayo mga bata. Epidermis ang tawag sa pinakaunang bahagi ng ating balat. Alam niyo rin ba na ang epidermis ay may tinatawag na melanin? Ang melanin ay nagbibigay kulay sa ating balat. Ito ang dahilan kung bakit iba-iba ang kulay ng bawat isa sa atin. Ang bawat tao ay may iba't ibang kulay ng balat. Nakabatay ito sa skin pigmentation, nagmumula sa mga cells na tinatawag na melanocytes. Ang kasunod naman na bahagi ay ang dermis. Ang dermis ay ang ilalim na bahagi ng ating balat. Pagmasdan maigi ang larawan. Ang bahaging ito ang sinasakop ng dermis. Ang dermis ang ilalim na bahagi ng balat na sumasaklaw sa blood vessels o mga ugat, ang mga ugat na pandama o nerves, glandula ng pawis o ang sweat glands, at glandula ng langis o ang oil glands. Ang pinakahuling bahagi ng ating balat ay ang hypodermis. Ito ang kaloob-loobang bahagi ng ating balat. At ito rin ang nagsisilbing imbakan ng taba sa ating katawan. Ngayon naman, isa-isahin nating pag-aaralan ang tungkulin ng sweat glands, oil glands, blood vessels at nerves sa ating balat. Ang sweat glands ang gumagawa ng likido o pawis na lumalabas sa maliit na butas ng ating katawan. Pagmasdang maigi ang larawan. Ang pawis o ang likido ay lumalabas sa tinatawag na pore. Ang kasunod naman ay oil glands. Ito ang nagpapanatili ng lambot at kintab ng ating buhok at balat sa ating katawan. Kung mapapansin ninyo, ang oil glands ay nakakonekta sa ating buhok na siyang naging dahilan ng pagpapanatili ng lambot at kintab nito. Ang kasunod naman ay ang blood vessels. Ito ay mga tubo na dinadaluyan ng dugo patungo sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ang blood vessels din ay nagbibigay ng nutrisyon sa ating balat at tumutulong din ito upang maging maayos ang temperatura ng ating katawan. Ang kasunod naman nating pag-aaralan ay ang tinatawag na nerves. Ito ang nagdadala o naghahatid ng mensahe sa ating utak. Ang ating balat ay may libo-libo na iba't ibang nerve cells. Ang ibang nerve ay malapit sa isa't isa, ang iba naman ay malayo. Ang nerve cells ay nakatutulong upang maramdaman ang mga bagay na dumadampi o nahahawakan ng ating balat. Kapag may dumikit sa balat natin, ang nerve cells ang nagpapadala ng mensahe sa utak at ang utak naman ang nagsasabi kung ano ang ating nararamdaman. Ang ating balat ay napakahalaga kung kaya't mahalaga din na mapangalagaan natin ito ng tama. Narito ang wastong pangangalaga ng ating balat. Maligo araw-araw.
Gumamit ng malinis at malambot na tuwalya na pamunas sa balat. Pangalawa ay maglagay ng pamahid na lotion o powder sa makating balat. Iwasan ang pagkakamot, ito ay maaaring magdulot ng pangangati sa balat. Maglagay din ng sunblock o sunscreen kapag maliligo sa dagat. Iwasang manatili ng matagal sa sikat ng araw at ugaliing magpayong at magsuot ng anumang panangga sa sikat ng araw. Kumain din tayo ng mga masusustansyang pagkain kagaya ng prutas at gulay upang maging malusog ang ating balat. Ugaliing uminom ng maraming tubig araw-araw. At higit sa lahat, pagpatingin sa dermatologist o dalubhasa sa balat kapag may naramdaman na seryosong problema sa balat. Naintindihan niyo ba ang pinag-aralan natin ngayon, mga bata? Mahusay, mga bata! Ngayon naman, para sa inyong pagsasanay ay meron akong inihandang gawain para sa inyo. Panuto. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng wastong paraan ng pangangalaga ng balat at mali naman kung hindi. Una, gumamit ng maduming tela o panyo na pamunas sa balat. Pangalawa, gumamit ng payong kapag matindi ang sikat ng araw. Pangatlo, ugaliing maglagay ng sunblock kapag maliligo. Pang-apat, mas piliin ang pagkain ng mga junk food kaysa gulay. At ang panglima, magpatingin sa dermatologist kung may naramdamang kakaiba sa balat. Ngayon naman, titingnan natin kung tama lahat ang ating mga sagot. Ang tamang sagot sa number 1 ay mali. Sa pangalawa naman, ang tamang sagot ay tama. Sa pangatlo, ang tamang sagot ay tama. At sa pang-apat naman, ang tamang sagot ay mali. At ang sagot ng panglima ay tama. Nakuha niyo ba ang tamang sagot, mga bata? Magaling, mga bata! Ngayon naman, balikan natin ang ating pinag-aralan at tandaan natin itong mabuti. Ang balat ay ang panlabas na bahagi na bumabalot sa ating katawan. Ang epidermis ay panlabas na bahagi na ating nakikita at nadarama. Ang dermis ang ilalim na bahagi ng balat na sumasaklaw sa blood vessels, nerves, sweat glands at oil glands. Ang hypodermis ay nagsisilbing imbakan ng taba sa ating katawan. Ang nerve cells ay nakakatulong upang maramdaman ang bagay na dumadampi o nahahawakan ng ating balat. At ang utak ang nagsasabi kung ano ang ating nararamdaman. Handa na ba kayong magsagot ng pasulit, mga bata? Para naman sa ating pangwakas na pagsusulit, ay sagutan natin ito. Tukuyin ang mga sumusunod na bahagi ng balat, piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon. A. Dermis. B. Hypodermis. C. Nerves. D. Oil glands. At E. Epidermis. Una,
Ito ang bahagi ng ating balat kung saan makikita ang patay na selula ng balat o dead skin cells. Pangalawa, nagpapanatiling makintab ng ating buhok at balat. Pangatlo, ito ang nagsisilbing imbakan ng taba sa ating katawan. Pang-apat, ang ilalim na bahagi ng balat na sumasaklaw sa blood vessels, nerves, sweat glands at oil glands. At ang panglima naman ay naghahatid ng mensahe o sensasyon sa utak. Ngayon naman, titingnan natin kung tama lahat ang ating sagot. Ang tamang sagot sa number 1 ay E, epidermis. Sa pangalawa naman, ang tamang sagot ay letter D, oil glands. Sa pangatlo, ang tamang sagot ay letter B, hypodermis. Sa pang-apat naman, ang tamang sagot ay letter A, dermis. At ang panglima naman, ang tamang sagot ay letter C, nerves. Ito ang naghahatid ng mensahe o sensasyon sa utak. Nakuha niyo ba ang tamang sagot, mga bata? Magaling, mga bata! At dito nagtatapos ang ating aralin sa agham. Naway marami kayong natutunan sa araw na ito, mga bata. At sana, nag-enjoy din kayo sa pinag-aralan natin ngayon. Naway isa-isip at isa-puso din ninyo ang inyong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga bata. At hanggang sa muli nating aralin. Paalam, mga bata!